Nako, kinuyog po itong si Auntie Claire dito sa Canada ng mga OFW, no? At nagsumbong pa sa pulis. At yung pulis, syempre, hindi siya pinansin. Kasi po, dito sa Canada po, parang sa Pilipinas din lang po yan. Hindi pwede mangilam ang pulis kapag wala naman nangyayaring pagkaguluhan o sakit na nangyayari. Yan kasi bahagi ng freedom of speech yan sa Canada. Ang engay ni Auntie Claire, pumunta sa pulis, siguro, para hindi siya masakta, alam niya sasaktan siya, hindi ganyan kaingay mga OFW sa Pilipinas, sa Canada, no? Hindi marunong manakit yan mga yan. Nga lang, hindi rin bastos yan mga yan. Sabi ng mga pinklawan, sabi ng mga loyalista, ang babastos daw ng mga Pilipino sa Canada. Hindi bastos yan. Napupuno lang yan. Yan ang hirap kasi sa inyo. Kapag nakakita kayo ng taong galit, iniisip nyo agad bastos. Di ba? Pag nakakita kayo ng taong nagwawala, iniisip nyo agad wala sa sarili. Pag nakakita kayo ng taong nangangatwira ng tama para sa bayan, iniisip nyo paranoid. Iniisip nyo DDS na. Di ba? Yan mga yan eh. Di ba? Yan ang ano nila, ang utak nila, wala nang ibang iniisip kundi DDS. Di ba? Hindi nila alam, may mga tao na neutral. Katulad dyan, may mga nag-rally dyan na anti-Marcos saka anti-Sara. Mag-resign Sara, mag-resign Marcos. Eto nga lang talaga, napupuno na sila. At napakaraming Pilipino, hindi lang sa Canada, maging sa Pilipinas, hindi naman DDS. Pero galit na galit sila sa Marcos, di ba? Huwag yung sabihin, lahat na nagagalit DDS. Ganyan kasi kayo, ginagawa yung DDS lahat na nagagalit sa administrasyon. Parang kunwari, manalo kayo, di ba? Yan ang style ng mga yan eh. Para sila, lamang sila. Ay, DDS, anya yan, kaya ganyan. Di ba? Allergic sila sa DDS. Di ba? Pero hindi nila alam, ordinaryong Pilipino, galit na sa kanila, sa mga pinagagawa nila. Di ba? Negative 15 niya eh. Imagine. Di ba? O ngayon, eto si Auntie Claire. No? Bakit binastos? Bastos ba ang mga Pilipino sa Canada? Hindi po bastos. No? Napupuno lang sila dahil sa nakikita nila. Sa nakikita nila sa bansa nila, na OFW, alam mo kung totoo siya, wala silang pakialam, dapat nasa Canada na sila eh. Andito na sila, dito buhay nila, or baka pamilya nila, dyan na. Pero ba't sila nagaganyan? Hindi para bayaran sila. Canada yan. Hindi yan kailangan ng bayad. At yung, pag nag-rally na yan dyan, kokonti lang sila, hindi naman sila marami. Para bayaran talaga sila. Yan ay sariling kalooban nila. 'Di ba? Talagang galit ang pinairal. Kasi pag ang tao galit po, no, lumalabas po yan nagsasalita, 'di ba? Galit na taong bayan sa kanila. Ngayon, wala silang maisagot. Yung pangulo nandiyan sa Canada. Ewan ko kailan uuwi 'yon. Walang maisagot. Dapat nagpapaliwanag ka man lang eh, 'di ba? Kasi presidente ka eh, 'di ba? Hindi, wala eh. Wala tayong naririnig sa kanya eh. Trabaho lang ang pangulo, nagtatrabaho? Bakit? Nabubuhay ka lang ba sa trabaho? Yang ganyan ka ba sa opisina mo? Puro trabaho lang? Kaya pala ang dami mong kaaway sa opisina mo. Kasi puro trabaho ka lang. Kakasip-sip mo. Di ba? Ganoon lang yun eh, di ba? O eto, pakinggan natin dito kung talagang bastos ba ang Pilipino. Sa akin, di bastos to eh. Napupuno lang sila. Ganito tong mga to eh. Pag nakakita ng taong nagwawala dyan sa kalsada, pag-iisipan nila ng masama. Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Napapahiya na siya. Pwede mo sabihan, buong mundo nanonood sa'yo. Pwede mo sabihan ang president natin na ano? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ayan, isa lang gusto nila, imbestigahan ang flood control. Sasabihin nyo naman, tatrabaho. Sasabihin naman ng mga vlogger, bakit di ba iniimbestigahan ang flood control? Di ba may nakukulong na nga? Mali kayo. Kaya may nakulong dyan kasi district engineer yung mga kumanta. At may mga kumanta rin na tinuro yung mga big fish. Kaso ayaw nyo paniwalaan. Pinaniniwalaan nyo yung mga gusto nyo lang paniwalaan. Halimbawa, si Bryce Hernandez, district engineer ng Bulacan. No? Pinaniwalaan yung tinuro niya. Samantala, nagturo din yung mismong tao ni Saldico, nagturo din, hindi nyo pinaniwalaan. Tapos si Bonoan, ginawa yung state witness para hindi makapagturo nga naman. O makapagturo ng iba na. Diba? Siyempre, absuelto si Bonoan eh. Ikaw ba naman, state witness ka. Tapos, matanda ka na, makukulong ka pa. Gawin ka na state witness para talagang, siyempre, ang kapalit nun, maaring hindi na ikanta yung big fish kung sino. Pero alam ng Bonoan niya kung sino. Diba? Sa bagay, pagdating naman ng ibang 2028 mawawala na state witness, makukulong lahat kayo. Diba? Magpakasaya na kayo. Sinasamantala nyo, yung kapangyarihan ng gobyerno ginagamit nyo.
Di ba? Nagtatago kayo sa mga ahensya ng gobyerno. Di ba? Sa INC, ginamit na nila LTO. Di ba? Hinarang lahat ng magrarally. Di ba? Lahat ng ahensya ginagamit nila. Ano? Hindi na nahiya itong mga to. Yung ahensya na yan, sa taong bayan yan, sa gobyerno ng bayan yan. Nagpapasahod yan kami. Tapos gagamitin nyo laban sa amin. Di ba? Ganyang kasasama yung mga yan. Di ba? Huwag kayong magpagamit. Kung ako hepe, kung ako hepe ng isang ahensya, lalaban ako. Di ba? Face to us. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador. Totoo yan. Binibili nila ng congressman pati mga senador. Hindi ba nangyayari yan? Hindi ba nangyayari yun? Oh, sasabihin nyo naman, bakit si Sara hindi sinisigaw? Bakit isisigaw si Sara? Ha? Bakit si Sara ba? Hindi ba nililitas niya yun? Justice system. Mahiyap naman kayo. Magnanakaw. Mahiyap kayo sa pera ng Ayan, si Ted Castro. Baliwala. Bring back the money. Tamo, nakangiti pa, tamo. Yan ba opisyal ng gobyerno ng Pilipinas? Yan ba pasahod natin? Ha, kapag alam mo, kahit sa science, kahit sa science tinuturo yan. Ha? Kahit sa psychology, once na isang tao na galit na sa'yo, huwag ka na magkangiti kasi lalo magagalit sa'yo yung tao. Pag may tao na nagagalit sa'yo, magpakumbaba ka na lang. Tanggapin mo na lang. Maliban na lang kung saktan ka, syempre papalag ka pa rin, depende sa'yo yun. Pero the more hindi ka naman sinasaktan, bahagi ng freedom of speech, na ganyan ka, hindi ka naman pinagbabantaan, di ba? Minumura ka dyan, dapat di ka nakangiti. Kahit sa Biblia di ba? Huwag ka na dapat na magpakumbaba ka na, kasi lalo mabubusi sa yung tao Hindi ho ba? Kahit tignan mo yung mga hayop, pag yung mga hayop nako-corner, ano nang ginagawa ng hayop? Di ba gumagano yung aso, gumagano yung aso. Ibig sabihin, ayaw lumaban. Eto hindi, nakangiti pa tingnan mo. Your face is ugly. What you are? Because you're a Umaak siya na walang naririnig. Umaakto siya na pangiti-ngiti lang, okay lang siya di siya tablan. Di nakakaloko. Tapos sabihin niya, yung mga bumastos sa kanya, ito sabi niyo, ang sabi niya, sa mga bumastos sa kanya, tingnan mo gaano kasama na ugali ng taong to Tingnan mo kung makatarungan pa to mga ginagawa. Nasa gobyerno to, tao ng gobyerno to, pasahod natin taong bayan to, pero ito mo ginagawa ng mga to. Hindi naman kailangan maging bastos. Hindi namuan ganyan ang ugali ng Pilipino. Mali ka, ma'am. Ang Pilipino, una na kami na bastos dahil sa flood control issue na yan. O sige, palagi natin na bastos kami ni Sara. Pero si Sara nililitis na ngayon. Di ba? Kung matanggal si Sara at napatunayan talaga meron, okay. Nararapat. Di ba? Kung talaga mapatunayan nyo. Kung kaya nyo patunayan. Pangalawa, yung mga flood control issue, binabastos kami sa bayan namin. Yung pagdala nyo kay Bato sa ICC, sabi mismo ng amo mo na ang ICC, di siya makikipag-coordinate sa ICC, pero ngayon, harap-harapan, dinadampot si Bato, dadalhin sa ICC. Yung ba, hindi pambabastos sa soberenya namin? Sa soberenya ng bansang ito, hindi ba pambabastos yon? Di ba? Yung ginagawa nyo dyan, ma'am, pambabastos, yung ginagawa nyo, ma'am, sa amin, pambabastos na po yun. Huwag ka magreklamo pag binastos ka dyan. Actually, hindi yan binastos na-real talk ka lang. Masakit lang yung makatotohanan lang yung sinasabi sa iyo, ma'am. Di ba? Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang siguro ang grupo naman sila, parang kung sino yung iniidol nila, parang sanay sa violente. Tamo? Ginawa pang bata itong mga nagrally. Ma'am, wala sa iniidolo yan. Kahit mag-search ka sa psychology, kapag ano to? Ibig ko palang sabihin, pag idol nila yung isang tao, gagayahin nila violente. Haka-haka mo lang yan. Haka-haka mo lang yan. Unang-una, nasa Canada yung mga yan. Si Duterte nakakulong na. Napaka-imposible naman na ma-adapt nila yung ugali ni Duterte na kahit nakakulong na, sa mahabang panahon, isang taon na, ganun pa rin ang ugali nila. Ma'am, walang ganun, ma'am. Nagigets niyo siya sabi ko? Sa isang tao po kasi, totoo yun. Kapag may nakikita kang isang idolo mo, nagagaya mo. Halimbawa, kasama mo ngayong araw, medyo, harsh siya magsalita. Nagagaya ka na, harsh ka na rin magsalita pero halimbawa yung tao na yon, isang taon na nawalay sa'yo, kahit idolo mo siya, hindi mo siya magagaya Babalik yung dating ikaw Gets mo ko? Ngayon, itong mga nasa Canada na to, hindi naman nila nakikita mga Duterte. Hindi nila nakakasama si Sara. Paano naging magiging idolo nila? Kasi ang target na naman niya mga Duterte. Sino pa ba ang target niya na mga violente? Wala naman ibang bukang bibig niya kundi Duterte. Di ba? Pahinga po natin, buuin natin. Yes!
Ma'am, You're a traitor! Sindanana is Sandali. Sandali, ah. Bastos tong taong to, eh. Ilungga na po, Sindanana po kabaka sa inyo. Pero tangi ang kwartasang Pilipino, ibalik nyo. O, tingnan mo, nakangiti siya, umaak siya ng parang wala nangyari. Ma'am, hindi ganyan ang akto ng isang tao na may nagagalit sa paligid niya. Public servant kayo. Ma'am, karapatan ng Pilipino na magalit at may sumaway sa inyo. Damo na wala namang banta sa inyo, hindi naman kayo binabato dyan ng kamatis o itlog. Yun, bawal na yun. Kung batuin mo siya ng itlog o manakit ka, bawal na yun. Ang magiging tama doon, chikler na. Correct? Pero eto ba ito, nung sasalita sa'yo ng totoo, tatawan-tawanan mo lang, ay di maganda po. Hindi maganda sa public servant. Oy, ang mga Pilipino, Tamo, ngiti-ngiti lang siya. Tamo. ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Wala lang siya, ngiti-ngiti lang siya. Dapat, nakayuko ka na, Jack, huwag ka nang umiti. Tama ka na lang, Jack. Di ba? Mas nagagalit sa'yo taong Pilipino, eh. Please, Oh. please. O, tamo nakikiusap sa'yo mga Pilipino, please. Ha? Wanna try crazy? Oh, tingnan mo, nagsusumbong sa mga polis, oh. Please, bring Oh. the money to the Oh, Philippines. hindi siya pinakinggan dyan. Bakit? Kasi ang pulis, una-una, hindi naman nananakit yung mga ralista. Una-una, nagsasalita lang yung mga ralista. At alam ng mga pulis, huwag mo itulad dito yung antik lang sa Pilipinas. Diyan kasi, alam nila na bahagi. Although ganoon din sa Pilipinas, alam ng mga kapulisan dito, ang demokrasya natin, kalayaan sa pagsasalita. No? Nga lang dito, nagamit dun sa nakaraan. Ginagamit ang ahensya, katulad ng pag-checkpoint sa INC. Hindi pinapunta yung mga ibang miyembro. Pero 27 bus. 27 bus. Ang laman ay 50 na tao. Times mo sa 50. Ganong karami hindi nakapunta sa INC rally. At yung iba pa na, balita ko yung hindi lang 27 buses, yung napakaraming buses, mahigit 100 buses, hinaharang na. Oo, ganong karami yung sasabihin nyo, hindi puno ang INC. Paano hindi mapupuno ang INC, hinaharang nyo? Binalita nyo ba yon? May balita ba sa news? Wala, di ba? Kaya nga sa sitwasyon na to, tulong-tulong na sila eh. Kinukuyog na ang INC, kinukuyog nila ang Marcoleta, kinukuyog nila ang DDS, kinukuyog nila ang Sambayan ng Pilipino, gusto nila sila lang at ginagamit nila ang ahensya ng gobyerno para panlaban sa mga tao na kung saan pinapasahod namin kayo. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga to. Tapos kakampihan ng mga vlogger na wala sa katwiran. Ang katwiran lang batikusin yung mga dapat batikusin nila, ewan ko kung inutusan sila. People, we have a big Actually, gumagawa Painggan natin yung sagot niya. Hindi siya pinasinampulis dun eh. Pinalayas ata siya dun eh. Di ba? Sinampal yata siya eh. May nabasa kasi ako sa comment eh. Lagpas 10 na eh. May isa daw dun din na picturean. Sinampal daw yata siya ng Pilipino. hindi naman totoo yun. Kasi kung sinampal siya, sana nag-react na si Antikler ngayon. Pero ewan ko na lang. Kasi may nabasa talaga ako eh. Sabi ko, asan yung chinat ko yung nagsabi noon? Sabi ko, ipakita mo sa akin ng video kung sinampal siya o hindi. Kasi mahirap yan. Mahirap sasabihin mo, sinampal yun pala, hindi pala. Sabi daw talaga, sinampal daw tata si Antikler. Hinanap ako ng video, wala naman. Sabi ko, wala naman video. Kaya, hindi natin alam kung talagang totoo yun, no? Pero, sa ugali ba naman ito, talagang mahasampal mo eh, no? Pero, hindi mo gagawin yun, syempre, nasa batas ka pa rin eh. Nasa kalayaan, nabigyan tayo ng kalayaang magsalita. Kasi, sa psychology po, pag ang tao na nabobroadcast yung kanyang damdamin, nawawala yung galit eh. Kaya sa akin isa sa mga dahilan ba't pinayagan niya ng batas na yan yung freedom of speech eh. Kasi pag yung pinipigilan ka magsalita, lalo ka magagalit. Lalo ka magkakaroon ng krimen. Kaya mas maganda maisabi mo, mailabas mo yung damdamin mo. Kasi sa paglabas ng damdamin, doon na iibsan kahit paano yung galit mo. Nawawala yung galit. Kaya sabi, ilabas mo yan, iiyak mo yan. Di ba? Doon lumalabas. Pero kung pipigilan mo ito, kagaya ng mga to, pinipigilan yung mga taong sa salita, kaya yung taong bayan, lagi lalo nagagalit sa kanila eh. Bakit? Binubusalan yung bibig ng mga dapat magsalita eh, katulad ni Senator Marcoleta. Di ba? Ano ginagawa nila? Hindi lang basta binubusalan ng bibig. Ipinakukulong nila. Kinakasuhan nila. No, biruin mo, ginawang plunder case, yung perang din donasyon. Samantalang yung perang ninakaw, hindi plunder. Ha? At iba, pili pa. Yung iba, niluluto pa. Di ho ba? Saka nakakita niyan.
Di ba? Pakinggan natin. Asa na kami ng Reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng Reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako sa UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Hindi, alam namin yung ma'am. Alam namin yung, huwag mo na sabihin niya na alam namin hindi kayo nagmamasyal dyan. Alam namin nagtatrabaho kayo dyan. Huwag mo na ikumpara na naman sa mga Duterte kasi mali ka dyan. Ya? Sagutin mo lang yung tanong dyan at bakit ka ganyan ng mga Pilipino. At ano pinakakos niyan. Ha? Hindi dahil parang kasi lumalabas bakit nyo kami kukuyugin? Ba't nyo kami mumurahin, natatrabaho kami? Samantalang si ganyan, hindi naman tatrabaho pa siya lang. Huwag ganun, ma'am. Mali ka dyan sa katuwiran mo. Sagutin mo yung sayo kasi yung sayo may sarili kang sahod na kami nagpapasahod sayo. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng Reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung Ma'am, hindi ganun ugali ng Pilipino. Naniniwala ako, hindi bastos yung mga nandiyan sa Canada na yan. Kahit pagpalagay natin, ang sinisigaw kasi ng iba dyan, meron kasi isang grupo yata, ang sinisigaw, hindi ko alam kung ito yung grupo na yun na nagmura sa kanya. Meron dyan na kung saan, sinisigaw Marcos resign, Sara panagutin. No, hindi natin alam kung pink lawan yun, no? Pero syempre, karapatan pa rin nila yon. Pero ibig sabihin nito, ma'am, hindi ako naniniwalang bastos sa mga Pilipino dyan. Napupuno lang yan sa nangyayari ngayon dahil iyan, katulad din namin yan. Kung dyan sa Canada, malayo na nga sila, nararamdaman nila ang kabastusan na ginagawa ninyo na hindi pag-iimbestiga. Hindi naman ikaw, no? Yung mga nararapat na mag-imbestiga na ayaw. Ngayon na lang nag-iimbestiga Pabalat plastic na lang Di ba? Hindi nag-iimbestiga. Kaya yung mga Pilipino, napipilitan lumabas yan, magsalita ng kanilang damdamin. What if pa kaya kaming nasa Pilipinas, di namin maramdaman? Silang nasa malayo, ramdam nila. Kami pa kaya, nasasaktan na kami lahat, ma'am. Sobra na, no? Hindi na to DDS, no? Hindi na to, actually, totoo lang talaga. Maraming DDS, maraming DDS din. Galit na rin sa DDS. Sa kapwa Duterte. Totoo yan. Hindi, ito. Huwag kayo magagalit. Marami na rin mga, neutral, galit sa mga DDS. Pero, galit sila sa Marcos. Sa nangyayari ngayon. Madami yan, ma'am. Yan ang hindi nyo napapansin. Ang problema sa mga vlogger, gagawin DDS lahat na nagagalit sa inyo. Di ba? Kaya akala siguro ninyo, paniwala kayo, ang nagagalit lang sa inyo, mga DDS. Hindi po, ma'am. Totoo lang. Ako may kaibigan ako May kaibigan ako. Talagang patay na patay siya kay Digong. Hanggang ngayon. Pero ayaw niya kay Sara. Totoo yan. Digong lang siya, ayaw niya kay Sara kasi si Sara, ayaw ni Sara. Ayaw ko sa kanya kung ayaw niya si Sara. Si Digong ang gusto niya. Ayaw niya si Sara. Pero, sa ayaw niya si Sara, galit din siya kay Marcos. Sasabihin mo, DDS yun? Naputol na yun mula nakulong si Tatay Digong. Hindi na magpapatuloy yun. Kung hindi mo makalaya si Tatay Digong, wala na yun. Hindi na magpapatuloy, nakakulong na yung mama dun No, dapat ang kasi mo yung ngayon. Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo Ma'am, hindi. May Sara resign din. nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. Ma'am, wala naman talaga dapat sigaw Ano ba gusto mo isigaw? Bakit di ba totoo yung maleta? Chairman ng appropriation ng budget ang nagsabi nun. Hindi yung mga yan. Ang maleta at ang saitang magnanakaw, ginagamit yan, general term yan, sa lahat yan. Tama? Yung maleta, specific lang yan, pero ang gumamit niya si Saldi. At yung mga bagman ni Saldi. Tama? Sila Gutesa, simula yan. Kaya nga, basura, maletang basura. At tao ni Saldi yan. Kinumpirm ni Saldi ko yan. Tama? Kaya wag mo sasabihin yung naratibo nila, iisa yung mga salita. Ma'am, ang salita, ma'am, hinihiram natin yan. Ma'am, pwede mo sabihin ko, pwede mo sabihin ko sa'yo. Pag sinabi mo nagtatrabaho kami, pwede ko rin sabihin yung word nagtatrabaho kami. Hindi porket parehas tayo nung sinabi, magkakampi na tayo. Tama? Kasi ang paborito niyang salita, kami nagtatrabaho lang. Ako, mahilig din ako sa salitang yun. Kami nagtatrabaho lang. Ibig ba sabihin, idol kita? Ibig bang sabihin, parehas tayo ng grupong sasamahan? Mali.
Hindi porket iisa yung mga narinig mo salita, parehas na yung naratibo. Ma'am, konting ano naman, ma'am, katwiran. So, at sinabihan ako na pangit. Ba't galit ka? Hindi, ako totoo naman. Alam mo, sige. Si Auntie Claire naman, di naman pangit eh. Hindi, totoo lang. Huwag tayo magsinungaling, hindi naman pangit eh. May itsura, hindi, si Auntie Claire, nakita ko, yung bata-bata yan, yung medyo ano ba yan, may itsura siya. Hindi ko sinabi maganda siya, may itsura lang siya. Pero, ang nagpapangit sa'yo, ma'am, yung ugali mo. Totoo lang. Sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. Hindi ma'am, pangit ka sa ugali. Hindi, ako totoo na. Wala naman, alam mo sa tao kasi wala namang pangit sa physically. Totoo lang eh. Kung i-appreciate mo lang ang tao, may itsura lahat ng tao eh. Oo. Kaya sinabi nila yon kasi ugali mo, ma'am. Yung ugali mo na pagtakpan na, kinain na pati ng physical mo. Dahil sa ugali mo, ma'am. Alam mo, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino Hindi kailangan na maging bastos. Hindi bastos yan, ma'am. kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Eh. Ay, hindi ho. Hindi na po Pilipino. Maging Canadian, Japan, o Chinese. Pag ang tao na lang, wag na lahi. Ang tao pag napuno, ma'am, ganyan. At ang makakakita, hindi marunong umunawa, sasabihin bastos. O kaya may diferensya sa pag-iisip. Yan sila kasi. Yan kayo. Yeah. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol, kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened, siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what, kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa violente. Ay, mali ka. Ibig ko pala sabihin, kapag iniidolo yung isang tao, gano'n ang ginagawa niya. Mali ka, ma'am. Mali siya, katwiran ka. Gusto niya naman niya ipasok sa mga Duterte. Sinisigaw nung karamihan doon, Marcos resign, saka Sara panagutin. Diba? Corner ka na naman. Yung pagiging violente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. Hindi ka pitanggol ng mga pulis, huwag ka magsinungaling. Ang mga pulis, namamagitan lang yan at hindi ka pagkatanggol ng mga yan. Hindi ka naman sinasaktan, wala naman nangyayaring para tolerance, maximum tolerance. Wala naman hindi para magganon, ma'am. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. 'Di ba? So pero kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Ay, hindi ho. Hindi uunlad, ma'am. Ma'am, ang Pilipino dito talaga umuunlad kahit nung paman. Una-una, mababa sahod. Pangalawa, yung ekonomiya. O pangatlo, yung flood control issue. Lalo na ngayon, ma'am. At mga taga-Canada, ma'am, karamihan talaga dyan, ma'am, nagpapadala ng pera sa Pilipinas, pinag-aaral yung anak nila. At huwag mong i-smallin yan. Dahil ang karamihan sa Canada dyan, nakatira na dyan, maunlad na. Ako, marami akong kilalang taga-Canada eh. 7 kilala akong taga-Canada eh. 7 eh. At ang kamag-anak ko, isa na sa Canada. At asensado lahat sila. May mga paupahan dito sila sa bahay. Umuunlad sila. At may kakilala ako na taga-Canada, nag-rally din, ma'am. Pero umunlad na buhay nila. Bakit? Kasi nasa Canada sila, wala sila sa Pilipinas. Ang sabihan mo niyan dito sa mga Pilipinas, yung mga nagtatakip sa flood control. Kaya hindi umaasenso Pilipinas kasi lalo sa kanilang pagtatakip. Dahil ito na yung pagkakataon na kung saan mahuhuli na ang big fish para hindi na maulit sa susunod na henerasyon yung mga kurakot na yan. Kaso ang ginagawa ng mga kaalyado mo dyan, hindi naman ikaw no? Hindi naman ikaw kasi spokesperson ka lang, alam kong aso ka lang dyan, sumusunod-sunuran ka lang dyan, no? Ang ginagawa ng mga kaalyado mo dyan, todo takip. Hindi ko lang kung kaalyado mo. Mali, hindi kaalyado mo. Siguro naman kakilala mo yung mga yan, ibang senador, ibang congressman, todo takip sila. No? Si Sara lang iniintindi nila impeachment, pero yung iba ayaw nila pag-usapan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit di umaasenso ang Pilipinas. Sila ang dahilan, hindi ang mga Pilipino sa Canada. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you. Lahat. Yeah. Ito, pahinga natin si Kati Binag. Kaya tama to po. Etong ginagawa nyo, napakagaling. Kayo mga bata, nakita nyo? Ito, papakita ko muna sa inyo to. Tingnan nyo. Papayaw na natin to.
Alam mo naman, halo-halo talakay natin dito para mas mabusog ko kayo ng impormasyon. Pinky, sagot. Sumagot ka. Totoo bang kaya mo inaatake si Sen Marcoleta para hindi kasuhan at kalkalin ang semen case ng anak mo? Tapos bakit parang naglahong parang bula ang binibida mo before na may alam kang 67 congressman na kasabwat sa flood control project? Nasa na, Pinky? Ano to? Yung 2017, yung sa anak niya ata sa semen, dun dyan sa semen case? Parang, hindi ko alam kung involved to sa malaking pera eh. Sa, involved to sa malaking eh. Oh. Yan. Yan ba dahilan kung bakit si Marcoleta binabakbakan mo? Sir? Diba? Siningit ko lang to, ha? Siningit ko lang to. Asa na yung 67 congressman sa sinasabi mo? Kung contractor, nasa na? Nag-iba ka ng naratibo? Ha? Bakit? Kasi parang pag nakita ng amo mo, pag yung 67 na congressman na paupo dyan sa Blue Ribbon, baka mapiga ni Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta na makapiga doon eh. Si Amy, alam mo si Amy, hindi ko minamalita. Walang kakayahan niya magpiga. Si Robin, ganun din. Pasensya na kay Robin, ha. May kakayahan konti. Si Bongo, tahimik lang. Hindi ka lang kakayahan. Wala akong ibang naisip na senador na kayang pumiga. Ako ang naisip ko senador kayang pumiga kung sino may kasalanan. Una, si Marcoleta. Pangalawa, si Cayetano. Pangatlo, andyan na sila Tulfo. Maasahan mo sana ang Tulfo, kaso asan ba ang Tulfo ngayon? Tahimik. Magaling sana pumiga yan, mga Tulfo. Magaling magpaamin ng kasalanan yan, eh. Pero nasa na kayo ngayon? Dati kayo magaling dati sa mag-away mag-asawa sa mga problema sa gobyerno, ba't ngayon wala na kayo ngayon? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya si Senator Marcoleta lang ang dapat asahan, yun ang dapat tanggalin nila. Kaya si Senator Marcoleta, kinakasuhan nila. Nasaan na yung contractor na yan? Kasi pag tinanong ni Senator Marcoleta yung 67 contractor na yan, mapapaamin kung sino mastermind eh. Kaya kinalimutan na lang yan. Yeah? Nasaan na yan? Sige nga, yung 67 contractor na yan. Kung ano ang kamalian at nangyayaring katiwalian sa ating bansa. Di po ba? Ang pagdidiin kay Senator Rodante Marcoleta or Kadante Marcoleta ay isang walang kakwenta-kwenta. Compare sa mga tinuturo ng mga witnesses na magnanakaw. Ilan na ang witness na lumabas? Ilan na? Pero ni isa, ayaw nilang pakinggan bagkus ito'y kanilang pinapasama at kinukulong. Pero guess what? Guess what? Si Ombudsman gagamitin ang statement ng retired men in uniform against kay Martin Romualdez. So, kung nagsisinungaling ang men in uniform na mga retired, bakit gagamiting ebidensya? Diba? Ang kurap, kinakanlap, ang nagkunyag. Ba't gagamitin ebidensya? Maliban nila kung totoo yung kumakalat na gamitin mo lang press con kunwari kay Romualdez. Nukulong. Diba? Dapat managot ang mga kurakot, no to selective justice. Diba? Grabe, ang daming gwapo pala na INC. Malabo yung mata ko pero luminaw ngayon, ha? O, diba? Ang daming pogi, oh. Alam nyo ba't kayo pogi? At saka marami rin maganda, nakita ko nun sa likod, ha? Pogi, oh! Ang popogi, oh! Grabe! Ang gaganda din. R1! We are one! We are one! We are one! We are one! Okay. Teka lang, sasabihin ko sa inyo ba't kayo pogi. Spiritual yan eh. Kung maganda ang iyong hangarin sa puso at kalooban, maganda rin ang reflection yan sa panlabas na kaanyuan. Diba? Tingnan niyo yung mga korap. Ang papangit. Diba? Papangit talaga. Pag titabingin yung mukha, bungal. Ngiwi. Diba?
Di ba? Oh, sasabihin nila, feeling ako. Eh, cute naman ako eh, kaya pwede na. Oh, yeah, Lord, thank you. Thank you for the blessing na may pagka-cute ako. Pero talaga namang ang pangit talaga nila kasi ang sama na ugali nila, mga magnanakaw sila. Yun kasi yun. Ngayon, panawagan natin sa ating mga politiko na ating binoto at pinagkatiwalaan. This is your time. Redeem yourself. Ang Diyos mapagpatawad sa mga taong humihingi ng tawad at sincero. Panahon na, kung kayo man ay nagkasala, humarap kayo sa entabladong ito, umakyat kayo dito at magsalita. Manindigan kayo. Ba't di kayo manindigan dyan? Dito lang. Huwag na lang dyan. Kasi sabi nila kay Marcoleta daw yung rally na yan eh. O sige, granted. Bakit tong rally nung November 18 wala umakyat dyan? Bakit di kayo minsan nagsasama ng rally? Para ano? Kasi mga guilty sila. Kung hindi ba sila nagnakaw, may yung kakilala nila o yung kasamahan nila, pitatakpan nila sa nagawang kasalanan. Hindi nila magawa mag-rally dyan. Sabagay, pag ginawa nila mag-rally dyan, babatuin sila dyan. Ano at sino ang nagsabuatan sa nakawan sa gobyerno at kayo ay pagtatanggol ng mamamayang Pilipino. Sa mga men in uniform sa inyo, nananawagan kami, yung ninakaw na pera sa kaban ng bayan, willing ho kaming mga Pilipinong i-donate sa mga men in uniform na magtatanggol sa ating bayan. Alam nyo, mga kapulisan, mga kasandaluhan, ito sa inyo, naawa kami sa inyo po. Although, oo, may sahod kayo, kailangan talaga nyo yun para sa pamilya nyo. At talagang bayani kayo sa Pilipinas. Kayo ang proteksyon ng Pilipinas, mga kasandaluhan, mga pulis, marine, etc. etc. Pero sana naman gumising na kayo. Yung pinapasahod sa inyo, pera na po namin. Na-process ng gobyerno yan. Na pinrocess lang ng gobyerno through government, pero pera po namin yan. Kami po ay hindi naman nanunumbat. Kami po ay nagpapaalala lang po na sa baka nakakalimot. Baka naman po katukin ng puso namin ang puso nyo. Kumakatok kami sa inyo. Sana may makarinig ngayon nito ng mga pulis at kasundaluhan, mga marine. Hindi namin sinasabi na kampiyan mo si Sara o kampiyan nyo si Duterte o sino man, Marcos. Oo, chip nyo yun. Pero naman, pumapayag ba kayo ang sinasahod nyo galing sa bayan? At yung pera ng taong bayan na pinaghirapan namin, ninakaw. Kung naniniwala kayo na may ninakaw, eh mag-isip naman ho kayo. Di ho ba? Kung naniniwala kayo sa Duterte panahon ninakaw, eh ba't hindi siya nag-iimbestiga sa panahon ngayon? Sabi nila Duterte daw nagnakaw, eh ba't walang investigasyon sa Duterte? Duterte pala, eh di mas maganda, imbestigahan nyo na. Ba't wala? So naniniwala kayo, ang nakaw ng kaban ng bayan sa panahon ngayon. So mag-isip naman po tayo, mga kababayan, mga kapulisan. Diba? Nagmamakaawa kami sa inyo. Diba? Na ang kampiyan nyo naman sana taong bayan, manindigan kayo. Di ho ba? At hulihin ang mga magnanakaw na yan. Okay, dito kay Cathy, maraming salamat. Hanggang dito lang po muna tayo. Yun, pakiusap ko lang po namin ng mga sambayan ng Pilipino. Hindi lang po ako nakikiusap, napakarami pong Pilipino. Ilang beses yun narinig to, kahit sa mga rally, nakikiusap sa inyo. Di ba? Sana yung mga hepe ng kapulisan, mga hepe chief na mga kasundaluhan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ang Pilipinas wala nang magawa. Isipin nyo, rally ng INC, ginagamit na lahat ng ahensya para pigilan ng rally. Bakit pipigilan ng rally? Hindi naman magulo. Okay sana kung ang magulo INC. Kung susugurin yung Malacanang, okay sana, pigilan na yan. Pigilan na, pati bus, pigilan eh. Wala naman magulo ang INC. Nagulo, meron bang kasaysayan ng gulo ang INC? Yun ang gulo dun sa INC. Hindi naman INC ba dun eh, yung nahuli ng polis? Mayroon nagkapikunan, nagkabantaan, meron. Pero hindi naman lahat, isa lang. At selected lang. Oh, bakit pipigilan nila? Hindi ba kayo nakakalata, mga kapulisan? Ba't pinipigilan? Bakit pinipigilan ang rally ng INC? Bakit? Para cause ng traffic? No!
Kahit nasa liwasan nga sila, may pumipigil pa rin. Kaya wag natin sabihin na kaya pinipigil ng INC kasi kasi para hindi na makarating kasi para hindi na mag-traffic sa EDSA. Tanungin ko kayo. O sige, kung ganun pala ang dahilan para hindi na mag-traffic sa EDSA, pigilan ng INC. Sa tingin nyo, tama yung ginagawa nun? Tama bang kaparaanan nyo na pigilan ng bus na imbentoan ng violation para lang sabihin nyo, para hindi kasi mag-traffic sa EDSA? Tama ba yon? Yung bang kaparaanan? Bastusan? Ang alam ko, tamang kaparaanan, kakausapin mo yung taas. Na, sir, yung Pangulo magsasalita, sir, pamunuan ng INC sa Pangulo ng Presidente, makikipag-usap, sir, ganito kasi magta-traffic dyan, medyo ipipigilan po namin. Ganun. Hindi yung ganyan na lang kayo. Di ba? Kasi naman nag-surprise rally kayo talaga surprise. Yung bakit yung pagnanakaw, di ba surprise sa amin yun? Sinurprise nyo rin kami dun Oh. Okay, maraming salamat po. Isang makabulong talakayan naman, isang komentaryo punong-punong karunungan at kaalaman. At talagang lesson learned at marami kayong matututunan. Salamat sa iyo, Miss Cathy Binag. Balikan ka namin sa susunod. At dito, alam nyo naman, napaliwanag natin tungkol niya kay Auntie Claire. No? Paalam po sa inyong lahat.